Okay, so welcome po sa ating YouTube channel, Arbotech. So, ang ibablog ko natin sa inyo ay tungkol ho dito sa ah, ito po yung tungkol dito sa board po ito ng TV na Sharp LED. Tapos kung hindi niyo po na kung hindi niyo po siguro na kasi hindi ko po ito na videohan nung nagto-troubleshoot po ako, pero may kasi meron kasi ako na discover dito sa dito sa sa board na ito na hindi ko nga lang kasi naikwento sa inyo dati. Hindi ko lang kasi naipakita, pero ikukwento ko lang po sa inyo yung tungkol nga ho dito sa naranasan ko diyan sa Chef Apps na yan. So ikukwenta lang po namin ho sa inyo. So nung isang linggo mga bossing, inayos ko itong Sharp Aquos dito po sa akin sa kasi dito sa amin ginagamit lang po namin itong Sharp Aquos sa baba, doon po sa doon sa bahay namin sa baba. Ngayon itong ang reklamo kasi nung ng parents ko sa baba, nagpapatay bukas siya. Ang reklamo kasi dito ay syempre hindi na kasi magamit yung TV kaya nagpapatay bukas, patay bukas. Ngayon, ang ginawa ko ay binuksan ko yung mismong unit at pagkatapos nun ay 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 kinalas ko yung backlight. So nung pagtest ko dun sa backlight ay matawag dito yung hindi na siya talaga na ilaw. So gumawa ako ng kung natatandaan niyo po yung video na in-upload ko sa YouTube channel natin na tungkol sa backlight tester. Nandyan po yan sa YouTube channel, pakitingnan na lang. So ang kasi dito mga bossy, yung backlight, yung ibang mga backlight, yung mga tawag natin is SMD o yung LED SMD na ilaw ay karamihan sa kanila ay ay sira o tawag dito ay luma na. So ngayon syempre nakachamba kami ng iba pang LED. Bali kumuha ako o nagdilihensya ako sa tito ko ng lahat ng LED strip. Bali humingi ako ng 4 na LED strip na luma. Tapos nung time na yon ay sinubukan ko na siyang magdilihensya ng na humingi. Then nung sabi ko nga doon sa tito ko, to pwede ko bang kunin lahat yung sabi niya. Hindi pwede eh. Bakit? Sabi ng tito ko. Kasi nga ibebenta ko nga sa sa mampuputi. Sasabihin ko nga sana yung tungkol nga doon sa kung paano nga mapatanggal yung ilaw, kasi yung mga ilaw na yon ay puro mga LED beads. Kasi karamihan doon sa mga alam niyo po ba yung mga strip na LED strip na nakadikit doon sa doon sa stainless na strip, yung parang ganito siya. Ito yung parang ganito siya. Yan yung mga LED strip na hiningi ko sa tito ko. Yan, mahaba po yan ayan, napakahaba po yan. Ngayon doon sa inano ko ngayon, hindi pumayag yung tito ko kasi ang sabi niya daw na kailangan daw ibenta sa junk shop. Ang sa akin lang, sayang naman kasi kung ibebenta naman sa junk shop, pero yung mga
Yung mga luma kasi, yung mga LED kasi ay mga luma, pero umaandar pa karamihan. Pero yung iba kasi mga basag. Tapos yung iba dun sa mga ano, dun sa mga nakita ko dun sa beads ay medyo buo pa at dapat mapakinabangan pa. Kaso nga hihingi ko, ayaw naman ng tito ko. Kaya pabayaan na lang natin. Pero apat na strip lang naman ang hiningi ko sa tito ko. Okay. So ngayon naglagay ako ng ng LED beads sa TV. Ito yung TV, oh. Ito ituturo ko sa inyo. Ito yung TV. Ayan, yan yung BGA, yung chassis na yan. Yan yung TV. Tapos ito yung takip ng TV. Sharp. Tapos ngayon, yung kasi, ang sabi nga lang kasi ng iba, syempre, mag-iisip sila kung ang iisipin na lang natin ay backlight. Ngayon, tinry ko sa backlight. Syempre, nasira na din yung backlight driver. Ito yung backlight driver niya, oh. Ito yung backlight driver. Ito yung backlight driver, oh. Kita ba? Ayan yung backlight driver na kung saan ito yung jumper, ito yung ito yung 30 volts, ay hindi, parang 30 volts siguro to kasi ito yung driver sa tapos dito dapat 32 yan. Tapos bumili din ako nung backlight driver. Tingnan natin. Ito yung binili natin na LED backlight driver. Ngayon, kinanay ko siya dito. Bale, ito yung ground, VCC, off on, o ito yung switching, tsaka yung video adjustment. Tapos ito yung naputol na, pero okay lang, kapit naman yan pero okay lang. Tapos ito ito yung positive na LED, tsaka ito yung negative na LED. So ngayon, ang makukuha ko dapat sana dito sa LED ay teka lang, ang makukuha ko sana na LED voltage na dapat sana isasal, kasi ang strip kasi ng LED sa sa chassis ay 32 volts. Expected ko na 32 volts dapat ang makukuha ko dito sa LED output. Ngayon, ang ang labas kasi nito ay nasa 84 volts. Kasi ang 84 volts na dapat sa 32, kasi ang pagkakalam ko, ang 84 volts ay sa 55 inch ng TV. Ngayon, katulad nga nung nakaraan, syempre medyo hirap na hirap akong mag-trace, kasi ang una kong inayos dyan ay LED. Nagpalit ako ng LED, kaya na medyo yung LED na inano ko ay medyo nahihirapan. Nahihirap lang may dikit ng ayos, kasi nga hindi maayos yung pagkakabit sa LED. Tapos ito yung universal power supply. Ito yung video adjustment. Ito yung power adjustment. Tapos ito rin mismo yung yung power supply, yung motherboard. Kasi totally hindi naman to sira. Kasi hindi naman siya sira Kaya ang gagawin na lang siguro dito ay bale magbo-voltage check muna tayo. So
ipakita ko lang sa inyo yung sample kung paano ko ginawang ano dito. So ito yung standby mode. Palagay ko ito yung standby mode. Okay. So ito, sasaksak na lang natin to. Okay. So ipa-power on na lang siguro natin. Bali yung soldering nakasaksak naman din yun. So papakita ko lang din sa inyo yung IC. Tapos ito din yung ito nag-prepare din ako na ito. Tawag dito. Nakakampulol mang magsalita kaya binibilisan na lang siguro natin. So ipakita na lang siguro. Okay pala. So ipakita na lang natin. Bali itong saan ba natin ilalagay para kita ito. So ito ilalagay natin yung negative sa ground. Ilalagay tayo ng negative sa ground. Okay. So kung kita ba dyan, i-check natin kung kita para makasiguro lang. Okay, 300 volts DC. So ngayon syempre nandyan na yung nandyan yung ground, nakalagay yung ground sa ano ba ito, ano muna natin para sure. Tapos ito yung hanap natin yung continuity. Ang continuity niya ay wait lang, hanapin natin yung ground. Ayun, ito yung ground. Ang ground ay negative 12 siya. Okay. So ngayon saksak natin. Okay. Zoom natin. Makikita ba yung yun. So dito siguro may siguro natin palitan na natin itong lamang camera. Yan. So dito kasi iniiwasan ko lang siyang magdikit kasi sayang naman kung maayos lang din. Okay, so number 1, may number 1 naman dito. Ayun. Ang labas niya ay 3.91. Tapos dito pasinin nyo tong tong 1.4, yung gumagalaw na number na yan, pansinin nyo po ito pag hinawakan ko yung isa doon sa kanila, yung ground, syempre magi-static yan. Tingnan nyo maigi yan 6, yan 6, yan 0.6 siya. Tapos dito pag hinipo ko siya dito sa plastic, wala na yan. Dito 6, tapos sa jack 6. Kasi itong hinihipo ko, ito yung tuner ng TV. Tuner po yan ng TV. Tapos number 1, yun, hindi siya nagbabago ng voltage. Okay, so ito yung ground. Ground ba to? Yan, ground. So 3 point, ito yung number 8 number 7, 3.32.87. Ay magkasama yata siguro to.
32.87. Yung number 8 tsaka number 7. Number 6 35 volts. Save po natin. So hindi siya nagbabago ng ano, number 5. Number 5 sa ground, pagkasama yan, number 5 at number 4. Number 3 104 105. Kasi ito dapat mag-iilaw dapat yan kaso hindi siya nailaw. Ayan, 3.291. Okay. So check natin yung ibang mga ibang mga SMD. Wala na kasing ibang sira dito kundi yun lang naman Yan, 5 volts. Kasi dapat hindi lilikot ang number niya na. Yan. Kasi pag dito sa number 2, tanggalin ko muna to. Pag dito sa number 2, lilikot ang number. Lilikot kasi lilikot dapat ang number niya. Ngayon pag hinipo ko yung isa dito, pag hinipo ko siya, may static. Yan, hipo, then static, bitaw siya. Tapos dito sa ibang part wala naman. Ito yung ground. Yan, ito siguro yung ground. Number 4, 12 volts. Yan, ito yung mga IC na tapos dito number 5. Ayan, number 5, 5 volts. Okay, 12 volts. Okay. Okay. So, yung tines ko kanina, ito to. Tingnan nyo maigi Yung tines ko na yan kanina, yan yung lagayan ng memory. Yan yung lagayan ng memory. Ngayon, yung memory niyan ay, ang nakalagay dyan sa memory niyan ay, o yung number 1 to number 8 na yan, yung nasa tabi ng yung nasa tabi na yan ay yung number ng o yung part number dyan sa IC. Ngayon, ang nakalagay dyan sa sa pin na yan ay 25Q64. Kasi yung IC niyan, yan talagang may sira. Kasi ang magiging purpose kasi niyan, siya yung syempre siya yung mag-aano dyan sa memory. Ito yung pin 1, 2, 3, 4, 5. So tingnan natin kung magda-drop ba yung voltage niya. Pakita ko na lang pakita ko. Tines ko siya sa number 2. Ngayon, hindi ko siya pinatay kasi nga ang differential talaga dito is yung memory. Kasi dito ako nag-check sa mga IC na to, hindi ba lang dito sa 25Q64, dito sa mga IC na to, na test ko na to, bale wala na akong ibang na-test dyan kundi ito lang. Nag-test na rin ako dito, pati dito sa may part ng ng LCD, pero wala akong na-detect na sira. So ang ibig sabihin niyan, ang sira lang talaga niyan ay yung memory. Kasi
Siguro mga ilang linggo ko nang naayos yan, pero hindi ko nakuha kasi nag-focus lang kasi ako sa ano sa power supply tsaka sa backlight. eh doon sa mga napapanood ko sa YouTube channel, sa mga YouTube, eh syempre ano na tayo dun, syempre may iba't ibang diskarte na dapat nating anuhin, kaya wag muna tayong mag ano. Okay, so tanggalin na lang natin. So i-update ko na lang kayo para may kapitan na natin. Okay, so huwag na natin siguro ikat yung video para makita ninyo. Okay, so nakasaksak na yung ano nakasaksak na yung soldering. Hindi naman nakatanggal naman yung ano natin, yung ating TV. Okay, so naikapit na natin. Kaya lang medyo hindi maganda yung pagkakakabit ko sa ano dito sa ano, kung titingnan nyo, i-zoom pa. Tingnan natin, pilitin natin i-zoom. Yan. Kung titingnan nyo, ayan. Kung maganda ba yung pagkakasolda ko. Yan, sana maganda. Okay, so simulan na tayo dito sa pagtetest dito sa ano. Okay, so i-power on na natin. Okay, so i-power on na natin. Tingnan natin kung mag-power on. Wala ay wait lang. Hindi pa pala naka-plug in yung ano. Teka lang. So dapat naka-plug in yan Puisit ka. Okay, so ngayon ipa-plug in na natin siya. Okay, plug in. Tingnan nyo maigi. Yun, nakikita nyo ba yung ilaw na yan? Tingnan ko na to. Yan. Yun. So kung nakikita nyo tong ilaw na to, yan yung memory ng 25Q64. Yan, memory po yan Ngayon, kung makikita nyo dyan sa part na yan, yan yung sinasabi ko sa inyo na nagre-restart na mamatay. Tapos magbubukas sa restart na naman uli. Tingnan nyo maigi. Yun. Tapos sabay siyang magbubuhay na naman. Yan. Yun. Ganyan lang siya. Tapos mamamatay na naman siya uli. Tingnan natin kung mamamatay uli. Ayun. Ayan yung sign na corrupted yung memory ng 25Q64. Ngayon, itetest natin yung kaninang na-itest ko mula sa ground hanggang doon sa positive. Ngayon, itetest natin siya. Itetest natin dito. Yan. So, itetest natin. Tabi po na natin. Baka sa gabal. Ngayon, itetest natin siya. Ngayon, kung iniisip kasi ng mga boss na bakit lang ang problema, hindi naman kasi lahat ng TV ay nasisiraan ng backlight. Kahit yung memory ay masisiraan din. Parang utak natin. Pag ang utak natin nasira, hindi na tayo makakaisip. Kaya ganyan din yung sa memory. Yung tawag niyan is 25Q64. Okay, so tingnan natin kung tama ba yung hinala natin na umpisa tayo sa 1.
Yun. So ganyan lang siya, oh. Unstable yung kanyang ano. Ayusin natin yung ano. Yan. Parang ganyan lang siya. Yun. Yan. Parang ganyan lang siya, oh. Kasi pag pinatay, ayun, nawawala. Tingnan nyo maigi yung kanyang ano. Yan. So kita ba yung ano natin? Delikado kasi ito pag ito yung nagkadikit-dikit. Okay, so dito natin siya ano. Yan. Yan, dito siya. Yun, oh. Yan, parang ganyan. Mainit yung ano. So dito lang siya naka-ano. Yun. Dito pala siya nainit. Yan. Sa may part na to. 32.68. Hindi siya napalo sa 32.9. Ayan, oh. 32.68 lang siya, oh. Yun. Pagka ganyan kasi, pagka ganyan ng senaryo, ibig sabihin may tama yung memory. May tama yung memory niya. Yan, pati dito sa ano. Tingnan natin sa pin number 2. Hindi po yung pin number 1, ah. Pin number 2. Tingnan natin yung pin number 2. Yun, oh. Yun. Yun, oh. Pangat yung system nung sa 25Q64. Ngayon, i-restart. Yes. Sabihin natin yung restart. Okay. So, umpisa tayo sa number 1. Number 1. Yun. Yun. So malikot yung number. Tingnan natin. Pag namatay yung ilaw, mamamatay din yung sa ano, sa digital. Tingnan natin. Ayun, oh. Nagkukusa siyang namamatay, oh. Pero dito sa part na to, ayos naman ang voltage. Yan. So pin number 8 tayo nag-start nag-test. 32.68. Pin number 5, pin number 8. You know. Yun. Okay. So successful yung ano natin sa Lazada. Okay na, dumating na pala yung order natin sa Lazada. Nakita ko yung notification. Buti. Sumakto kasi yung ano, kasi nakita ko sa notification dumating na daw yung IC na 25Q64. So saktong sakto. Buti naman, ako pinag-antay mo pa ako, Lazada. Nako. So restart ulit natin. So tinanggal ko yung saksak. Ngayon saksak ulit natin. Yun. So i-test natin sa number 1. Puis itong test probe na to. Tingnan natin, mga ilang minuto lang mamamatay na yan. Tingnan natin. 3.2. Ayun, oh. Namatay na rin yung backlight.
namatay na rin yung sa DC. Ayan o. So ang labas kasi dito mga boss, malikot yung number. Kaya kaya hindi siya makapag-control ng ayos, hindi siya may normal ng ayos. Yun. 32.68. Ayun, bumagsak na siya oh. Bumagsak na siya sa mula 3.2, bumagsak na siya, nag-drop. So pag namatay yung ilaw, babagsak yung voltage. Tingnan nyo maigi ha. Ayun oh. Nakita nyo? Ayun. So ibig sabihin, may tama yung memory. O sabihin natin yung utak na. Kaya okay. So siguro mahirap lang talaga magtanggal ng memory, kasi ang pagtanggal niyan hindi siya basta-basta tanggal lang na na simpleng tanggal lang, okay na. Ngayon dahil okay na, so syempre i-testing natin din natin yung ibang mga parts na na mga buo pa, kasi meron kasing iba sa kanila na basta na sila test ng test na hindi naman nila nalalaman kung ano yung mga sira. Dapat para makasiguro kailangan i-test natin lahat ng ibang parts na syempre may mga sira, hindi natin masasabi na hindi lang memory ang may sira, kahit yung ibang parts like backlight o yung man yan, syempre hindi natin nakakasiguro kung sira ba yan o hindi. Ngayon titignan natin kung paano tanggal ang gagawin natin dyan. So i-ready natin tong fuse, kita ba? So syempre i-ready natin yung fuse. Sana hindi matanggal yung mga parts na sa ba tayo nag-focus. Paputol natin tong isa para yung isa sa kabilang pin. Syempre matatanggal din natin yung isa. Buksan natin isang ilaw na to. Ay, buwas. Tingnan natin kung makakayanan natin tanggalin to. Sana maprobahan yung pagtanggal natin dito.
Okay. So sa sitwasyon na to ay hindi natin kaagad-agad matatanggal itong ano natin. Kasi ang nagiging cause kasi ng problema dyan, pag corrupted kasi yung ano mo, yung ano ng syempre ng memory, ay pwedeng masira yung ano, pwede ring masira yung ano mo, yung TV mo, pwede rin masira yung backlight. So yun kasi ang problema dyan, kung bakit siya nasisira talaga. Pero sa akin lang talaga, pagka tumating na yung ano, syempre tatry natin siyang palitan. So ito yung nasirang ano, memory. Hindi po yung utak, memory. Yung pong nagpapagana po sa ano natin, sa memory po ng ating motherboard. Support di pa ang voltage na sa ano. Okay, so hindi natin tatanggalin yung ano yan. Okay, so para makasiguro tayo, syempre magche-check ulit tayo. So okay ba yung ano, yung forma nung sa ano natin. Wait lang. Ayan. So nakatanggal ba? Okay ba yung pagkakatanggal natin sa ano, sa memory? Kaya natin makita na parang di yata ate ayun. Tingnan natin kung kita ba. Wait lang natin kung kita. Yun. So hindi mo masyado na ano yung ating ano, masyado natanggal yung corrosion, yung pinaka-pin na dapat sana kabitan sa ano, kabitan na sa IC. Yan. So check ulit natin yung ano, check natin yung ano, syempre para safe lagi, yung para makasiguro tayo, kaya kailangan i-check natin. Hindi tayo pwedeng basta check lang, baka sabihin ay okay na to, ay pwede na itong anuhin, tapos wala rin, balik na naman sa pagkawaan. Diba? Okay, so i-check na ulit natin. Kaya kung makikita natin, kasi nung tinanggal ko yung IC, wala siyang ano, wala siyang ilaw. Wala siyang ilaw. Hindi gumagana yung kanyang ilaw. Okay. So i-check ulit natin yung sa ano. Nakakatuwa nga lang gamitin tong anong to. Gusto lang. Okay. So, saan tayo? Dito tayo magsisimula. So, nagda-drop lang siya ng 0.3. So, try natin pindutin tong power. Wala. So, stay put lang siya, stay put lang siya. Ito. 1.2. Pag in-static ko siya, ganyan lang siya. Static. Dapat pala dito.
dito 3.2. Yun. Ay, hindi, kasi nabitaw lang yung ano yung sa prop So 3.2 kasi dapat ganyan yung lumabas dapat sa IC. Ngayon, ang lumalabas ngayon sa kanya pag kinakabitan siya ng IC, malikot yung number, mga 0.1, mga 3.2, 3.200, 200s, mga ganyan. Ngayon dapat nakaganyan dapat siya 293 3.293 dapat ganyan, stay dapat ang voltage sa memory ng number 1. Sa memory sa pin number 2, yan, ganyan dapat siya. Pero pag naka-static siya, ganyan. Yan. Ito sa pin number 3, walang problema. Ito yung sa ground number 5. Ito yung 0.3. Tapos dito 3 point. Yung number 8 tsaka number 7 magkasama po yan. Yan, magkasama yan. 3.2. Yan, 3.2. So doon kayo magbabase sa sa mga 3.200, 3.2 at 3.200. Doon kayo magbabase. Hindi yung 3.2 lang, mga 3.3, 3.4, hindi ganon. Dapat ang mababasa lang talaga dyan 3.289, parang ganyan. So dito pin number 1 293. So i-check natin yung iba mga parts na may sira. Tingnan natin kung may ibang parts din na mga may sira din. So simula tayo dito. Kaya lang hindi natin matetest kagad to, baka mag-short tong baka kasi mag-short yung iba dito So dito, okay, so dito kasi dapat base sa yan yung tawag na oscillation. So tingnan natin iba mga parts. Wag na to wag na to. Tingnan natin yung negative, nakakabit lang doon sa nakakabit lang yan doon sa supply. Tingnan natin 11, yun 0.798, 2.4, yan, baka ito yung ground 5 volts. So dito tayo mag-check sa yan, ito yung ground. Yung 3.298 dapat naka-stay put yan
Okay, sa final na to. Okay, so restart natin yun. Okay. So dito, tingnan natin yung ano. Okay, so base sa sitwasyon na to, base dito sa ano natin, yung mga parts na maliban dito sa IC ng 25Q64 ay yun lang naman talaga ang sira. Kasi kung mamarapatin ninyo mga boss, pero eto sa akin ang may problema lang talaga dyan dito kung bakit nag-oscillate, nagkakaroon siya ng shut off, nag-automatic shut off siya, gawa nitong IC na memory. Pero yung iba kasi sa kanila ay ano lang talaga, yung sa memory lang talaga, yung sa backlight lang talaga may problema. Ako para sa akin kasi kung magre-repair kayo ng 20 ng mga IC, kung magre-repair kayo ng TV, syempre i-check nyo muna yung backlight kung umaandar pa yung backlight. Kung pundi man yung backlight, ibig sabihin ang voltage kailangan nasa tamang kondisyon yung pag ninyo ng voltahe. So katulad nito, yung backlight kasi kailangan makahingi siya ng 30 volts na DC. Katulad ngayon dito, medyo papaldo-paldo yung gawa natin dito. So matagal-tagal na natin siyang ayos, pero hindi na natin siya na papagana ng maputi. So ngayon
Kung kasi ako medyo nasanay na ako sa pagre-repair ng ampli. Ngayon medyo basic na sa akin yung pagre-repair ng ampli. Medyo nag-aaral na rin ako na mag-repair ng TV. So ito yung ulitin ko ha. So ito yung ito yung board ng Sharp Aquos 32 inch. Kasi yung TV, yung unit nito ay nandito. Kaya hindi na natin siya masyado gagalawin. Tapos itong backlight driver na ito, imbis na ito ay 84, gagawin natin siyang 30. So hindi natin kagad-agad magagamit yan kasi nga magpe-physical check tayo sa 34 volts DC. Kasi ang equivalent nito, ang output nito sa sa LED is naputol pa. Pero okay lang. Kasi ang output nito sa sa LED ay 84. Kasi ang 84 volts na sinasabi ko sa inyo ay para lang po ito sa LED, sa LED na 55 inch o sa 72 o 70 inch na TV na, tapos yung bagong labas na 115, kung nakita nyo sa Facebook yon, 115 inch na LED TV. Tapos yung hinihingi kasi ng Aquos na 30 volts ay 10 ilaw. Bale 10 times kung 6 volts yung ilaw, syempre may kukupit mo siya by o sabihin natin 30 volts. Kung 3 volts yung ilaw, 3 volts yung ilaw times 10 is equals to 30 volts DC. So may mga nagsasabi kasi na bakit daw napupundi daw yung ilaw, kasi nga gawa nga nito. Ang gagawin na lang siguro dito sa transformer na to ay magbabawas tayo ng voltage. Ito yung babawasan natin ha. Ito yung babawasan natin. Ngayon, kung magbabawas tayo ng from 84 volts DC, magiging 30 volts na siya. Ngayon, marami kasi dito sa mga nagre-repair ngayon, may mga gumagamit na kasi ng resistor, kaya nasusunog o umiinit yung resistor. Kaya para sa akin, hindi ko gagamitin yung resistor sa LED. Kaya ang gagawin ko na lang ay magmo-modify ako ng 30 volts na DC para makita natin kung ano yung performance na ginagawa dun sa sa LED. Kaya hindi kakayanin yung 30 volts DC dahil nga sa over voltage sumasabog pa yung LED beads, yung SMD na LED para sa increase na voltahe, kaya nasisira din yung LED. So medyo na-stress ako sa Lazadang yun pero okay, so sana ay meron kayong natutunan sa video na ito. At be the next video ay syempre magki-create tayo ng gagawa tayo ng video para nga dito sa pagre-repair. Titingnan natin kung approve ba yung ginawa nating pagre-repair o hindi. So antayin nyo na lang at maraming salamat sa inyo lahat at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Abangan nyo na lang yung yung pagre-repair natin sa TV. Yun lang, maraming salamat po.